Magandang araw sa inyong lahat. Today is Friday, excited na rin akong mag-off. Talaga nga namang masasabi kong nakakapagod tong linggo na to. Ano nga bang pinagkakaabalahan ko sa buhay? Ano nga ba ang aking trabaho? Hayaan niyo pong i-share ko ito sa inyo. Pero syempre may mga information na hindi ko na po pwedeng i-disclose pa due to confidentiality of information. Ako po ay nagtatrabaho ng gabi at tulog naman sa umaga. Yes, pang call center po ang shift ko. Ang office po talaga namin ay sa Taguig. Actually, required na talaga kaming mag-on-site. Kaya lang, sino bang gustong araw-araw na bumabiyahe? Hassle na nga, magastos pa. Ang shift ko po ay nagsistart ng 10 p.m. until 7 in the morning. But since mas pinili po namin mag-work from home, ang kapalit nun is magre-render ka ng 2 hours overtime before your shift na walang bayad. Actually, hindi mo naman kailangan mag-OT. Yun ay kung wala kang backlogs. Pero masasabi kong hindi rin siya may iiwasan. Sa lahat ng account sa company namin, maraming nagsasabi na yung account namin ang pinakamahirap. Pero ayos lang, dagdag skills naman. Wala rin naman sigurong trabahong madali. Lahat pinaghihirapan. So, ang client po namin ay taga-ibang bansa. Hindi ko na lang din po sasabihin kung anong nationality nila. Ang aming account ay may kinalaman po sa healthcare. Ang main task po namin is nag-handle kami ng email, ng chat, tapos minimal na lang yung call. Mostly outbound calls lang kami, which is yun yung nagustuhan ko dito. Nag-start talaga ako sa call center ng 2014 pa, pero that was local account. And then 2021 ako nakapasok ng international account. Mas madali na lang siya kasi ikaw yung magtatawag, hindi yung ikaw yung tatawagan. Actually, bago lang po ako dito. Mga nakakaisang taon pa lang. Pero bago ako nakapasok dito, galing din ako sa isang call center company, pero mga 8 months lang yun. May kinalaman siya sa healthcare, which is, yun yung naging stepping stone ko kaya ako nakapasok dito. Ang number one reason kung bakit ako umalis doon is yung pasahod, sobrang baba niya. Pangalawa, habang tumatagal, sobrang toxic na ng management. As in, hindi ko na matake yung mga rules nila. Alam mo yun, wala ka na talagang motivation para magstay. Toxic na nga yung work, toxic pa yung management, ang baba pa ng pasahod. Pero malaki yung utang na loob ko dun sa company na yun kasi without my experience in healthcare industry, hindi ako makakapasok dito sa current work ko. Mas okay ang pasahod, mabait ang management, ang mga boss. Though toxic lang talaga yung work, pero mas maganda dito kumpara dun sa dati kong pinanggalingan. Hindi ko pa nga in-expect no na meron pala silang work from home. Nung time na nagtitraining kami, required kaming pumunta ng office and 3 to 4 hours po yung travel. So nung natuto na kami, ang laking bagay nung hinayaan na kaming mag-work from home. Nga pala baka malito kayo sa timeline ha, yung company na kung saan nakapagpundar ako ng bahay, natanggal ako doon noong 2021. Ang bilis no, 4 a.m. na. Hindi ko na po na-film yung lunchtime ko kasi yun yung critical hour ng shift ko talaga dahil dun po ako naghahabol ng follow-ups. Ngayon pa nga lang po ako makakakain. Supposedly po ang lunch ko talaga is 2 a.m. hanggang 3. So sila nanay bago matulog, nakahain or naka-ready na yung food ko dyan para kapag kakain na ako, magsasandok na lang. Okay na okay talaga pag work from home kasi tipid din sa pagkain. Sa Taguig kasi ang mamahal ng pagkain doon tapos unhealthy food pa yung mabibili mo. Pasensya na guys ha, nagsasalita ako habang kumakain. Kausap ko dyan yung tatay ko kasi
Sa madaling araw, nagigising talaga yan. Mga 5, lalabas na yan ng bahay para maglakad-lakad sa labas. Alam nyo na, exercise. Ako marunong ng mga technician. Kasi nandiyan nakalagin yung mga... Excited na rin yung aso namin. Gustong-gusto niya sumasama sa tatay ko kapag naglalakad sa labas. Nilalagyan namin siya ng busal guys kasi mahilig niyang maggat-ngat. Ay, malapit na mag alas 5, 5 minutes na lang. And back to work again. Yes guys, kung mapapansin nyo, nagsusuot po ako ng salamin. Pero minsan hinuhubad ko din yan kasi masakit siya sa ulo kapag katagalan. Sa totoo lang, hindi po talaga ako sanay manalamin. Kaya lang habang tumatagal, nalalabo na rin yung mga mata ko. Sa work po kasi namin, kailangan you pay attention to details talaga. Kaya, naku, very wrong ang malabo ang mata. Kailangan nababasa at naiintindihan mo lahat. Yes, hanggang ngayon, struggle ko pa rin po yan, lalo na kapag kakaiba yung accent ng kausap ko. Minsan, hirap din akong intindihin. Kaya kapag hindi ako sure, nagtatanong ako. Pero may mga kausap naman po akong mababait. Kapag halata nilang hindi native speaker yung kausap nila, ine-explain naman po nila ng maayos in a way na kayang-kaya mong intindihin. Pero syempre, hindi naman lahat ng tao ganon. May mga na-encounter din po akong rude sa telepono. Ang importante, you should learn from that experience para maging better na sa mga susunod. Ang bilis ng oras, 6:20 na. Ilang minutes na lang, out ko na. Yehey! Guys, ngayon lang yan. Actually, hindi ito yung normal day ko. Lagi talaga akong busy. Minsan nga nag-overtime pa. Pero mapalad tayo today. Ondang-onda. Ayan, nakapag-out na rin at nagliligpit na ako. Tinatakpan ko po ng plastic yung aking CPU and monitor kasi bawal sila talagang maalikabukan. Legit out na talaga, 7:10 na. At tapos na rin po ako magligpit ng aking workstation. At sa wakas dumating na rin po pala yung aking GC. Ngayong hapon lang din po. Pa-reward to ni Mayor kasi nakakuha ko ng maraming CSAT. Thank you po. And then, last month, nakakuha ko ng mataas na closure, kaya nagkaroon ako ng 500 worth na Grab food voucher na shinare ko naman po sa kapatid ko, kaya nakapag-Jollibee yung mga pamangkin ko. This is not to brag, but to inspire everyone. Salamat sa panonood. Bye!